Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron tayong mabilisang update para sa mga kababayan natin na nag-aabang ng mga meron pang LAMIA. Mga employer na nag-hire ng temporary foreign workers specifically for low-wage jobs. Okay? Nako, meron pong 8 CMAs. Okay, these are census metropolitan areas. Basically, 8 areas, localities, na pwede na ulit mag-process ng low-wage LAMIAs. Bigyan natin ng konteksto for those who might be unfamiliar. Sometime po kasi in 2024, nagkaroon po ng policy ang IRCC kung saan hihinto ang processing ng low-wage LAMIAs sa mga lugar kung saan ang unemployment rate ay umabot ng 6% pataas. Okay? So, in short, kapag maraming tao ang walang trabaho sa lugar na yan, hindi muna nila papayagan mag-hire ng foreign workers to fill what are considered to be low-wage positions. Okay? Pwede po kayo makahanap siguro ng LAMIA doon, pero yung mga employers na lang na maaaring makahire ng foreign workers doon, kailangan mataas ang pasweldo nila. Okay, mamaya i-discuss din natin kung ano yung mga sweldo for areas wherein hindi pa rin nagpa-process ng low-wage LAMIAs. Dahil nga, batayan po ang unemployment rate, alam nyo ba, kasi ina-update po yan quarterly. So, every 3 months. In-update po ang unemployment rate sa mga CMAs a few days ago. At meron pong 8 lugar, kabilang ang Vancouver, kung saan bumaba bigla. Okay, napunta below 6% ang kanilang unemployment rate, which means they have at least the next 3 months for sure. Meron pong panahon para makapag-process, kung meron pong gustong magpa-process ng LAMIA for low-wage workers. Puntahan po natin yung mismong website ng Canada, okay? Official site po ito. If you go and search the foreign worker program, ganyan, mapupunta din kayo dito sa site na ito. Okay? This is, again, from canada.ca. Ayan, okay? Tignan ko yung pinakataas. I will put all the links. Okay, dalawa lang naman yung papakita ko sa inyong articles. No? Links to these sites sa description box para puntahan ninyo kung gusto ninyo. Okay? Yan, puntahan niyo po ito. Yan, refusal to process a labor market impact assessment application. Okay, bandang dito, ayan, makikita ninyo may nakasulat doon sa rightmost, updated. Ayan, kaka-update lang po kasi nga nung mga unemployment rate. Pero actually, nandito rin siya sa bandang baba. Yan. O, yan. Census metropolitan areas. So, reminder guys, when you are searching, doing your own research sa unemployment rate, CMA, per CMA ang hanapin ninyo. Hindi po provincial unemployment rate. Okay? Mas specific pa, mas local pa ang batayan yan. So, ano po yung 8 na areas na kumbaga, biglang for more than 6%, bumaba below 6%? Ito po yan. Una, Halifax, Nova Scotia. Highlight natin. Naku po, hindi ko ma-highlight yung buong row. Teka. Ayan. So, from 6.1% no October to January, ayan, bumaba na po to 5.2%. So, pwede na po mag-process ng low-wage LAMIA dyan. Same with Moncton, New Brunswick. Ayan. From 7.3%, naging 5.5%. Okay. Tapos, St. John, New Brunswick, ganun din. O, pwede na rin muli. Ano ba yan? Ang pangit ko mag-highlight. So, from 7.3%, 5.8% po. Yan. Next, Fredericton, New Brunswick din. Okay. From 6.7, naging 5.2% na lang po. So, obviously guys, yung nasa rightmost column, yan yung updated. Okay, so ilan na yung nasabi ko? 4 na. Okay, Fredericton, New Brunswick. Okay, next. Ito, dami ding tao dito. Montreal, Quebec. Oh, from 6.7, 5.5% po ngayon ang unemployment rate niya.
Tapos, ito pa, Kingston, Ontario, from 6.6 to 5.6%. Okay, meron pa, dalawa pa yata, no? Teka, hanapin natin yan dito. Ayan, Winnipeg, Manitoba. Ba, sa Winnipeg, pwede na ulit ang low wage from 7.3 to 5.7%. And lastly, yung una kong nabanggit, yung Vancouver. Ayan, Vancouver in British Columbia. 6.8, ngayon po 5.9%, just right below the 6% threshold. Okay, so 8 po yung pinag-usapan nating mga CMAs. Ano? Again, guys, safe lang po. At least masasabi natin na pwedeng mag-process ng low-wage LAMIA dyan until, ayan, April 9, 2026. Okay? Ibig sabihin, pagdating po ng April 10, may bago na naman pong unemployment rate. So, we do not know if it will continue to be below 6%. Okay, halimbawa yung sa Vancouver, ano? Saan na yun? Vancouver, 'di ba? Parang 5.9%. Ang lapit niya pa rin dun sa 6%. Pag yan po umabot ng 6%, pagdating ng April 10, hindi na naman po pwede mag-process ng low-wage LAMIA. Okay? So, balikan natin, what if yung employer po ninyo, no, hindi pa rin located sa isang CMA, isang area kung saan hindi pa rin po nagpa-process, or rather kung ang employer ninyo ay located pa rin sa isang lugar kung saan hindi pa rin po nagpa-process ng low-wage LAMIA. Balikan natin, ano ba ang sweldo na dapat i-offer nila sa mga foreign workers sakaling gusto nilang talagang mag-hire ng foreign worker. Okay? Dito naman po yan. Again, I will post the link to this sa description box. Official source po ito. Ayan. Puntahan niyo po itong hire a temporary foreign worker in a high wage or low wage position sa bandang baba. Na dito rin po ang wage threshold by province or territory. Ito, parang huling updated ito, June 27, 2025. So, ito pa rin po hanggang ngayon. For example, in the province of Alberta, kung ang CMA niyo po ay nandiyan, tas mataas ang unemployment rate, mabibigyan lang po or rather ipaprocess lang po ang kanilang LAMIA kung ang sweldo ay $36 pataas. Yan po yung tinatawag na wage threshold. So, iba-iba po yan per province. O, British Columbia, ang taas. So, 36.60. Manitoba, 30.16. So, guys, puntahan nyo na lang din po. O, diba? Okay. Marami po syempre guys nagbabantay dito sa issue ng low-wage LAMIA lalo na dahil ongoing pa rin ang problema ng high unemployment rate sa mga bata dito, youth unemployment rate. Kasi po, ang sinasabi niya, yung mga bata na usually naghahanap ng summer jobs o yung mga first jobs nila, sila yung mga natatamaan po ng mga low wage na foreign workers. Diba? Halimbawa po, sa mga trabahong nirereklamo po ng kabataan dito na parang hindi na daw sila ma-hire dahil puro low-wage TFWs daw po napupunta yung trabaho, ay yung mga nasa fast food restaurants, yung mga servers, mga ganyan. Iduduktong ko na rin dito. Alam nyo kasi napag-usapan po namin itong issue ng high youth unemployment rate doon po sa isa nating channel kasama ang iba pang o dalawa pang Filipino vloggers dito sa Canada, doon po sa channel natin na Spot Pinoy. And I would like to share with you some of the comments shared by our viewers there. Okay, about their experience sa mga anak po nila na nahihirapan pa rin maghanap ng trabaho nga sa mga panahon ngayon. Okay, ilan lang naman po ito. Okay, pandagdag na rin sa ating discussion. And if you have your own experience, please put them in the comment section. Maybe we can also have an episode about it later on. Okay, ito po, no? O, sabi ni Maria dito, job market here in Canada is very network-driven ever since. Who you know can open doors that job boards don't. Mas lalo ngayon, mataas daw ang competition. Most companies also focus on internal referrals. Yan, no? Ang sabi rin nga po doon sa aming discussion, talagang mas laganap ngayon yung referral system. I mean, it's been happening for a long time, but many feel na talagang ngayon makakapasok ka na lang daw sa trabaho kapag ikaw ay may kakilala sa loob. Do you share the same observation?
Sunod po, ayan, si Millie Datoy po to, sabi niya, dumami kasi mga tao pero hindi naman nadadagdagan ang trabaho, nabawasan pa nga. Wala naman daw dating mga self-checkout. Ngayon, halos 80% self-checkout. Oo, yung mga ano na, no? Wala nang mga cashier, nababawasan na yan. Sabi niya, daming nawala na trabaho pero sobrang daming tao na. I would agree. Okay. Si Vetsay, sabi niya, pero kasi naman nasa bata din daw. Yung isa daw niyang anak, driven matuto, maggupit. Nag-aral sa YouTube. And then now, most of his friends are coming to him. Tapos nag-Uber din daw. Pag walang customer, Facebook Marketplace. Marakit si baby. Si baby. Yung kanyang anak, ano? Oo. Yun na nga, marami talagang kabataan siguro dahil hindi nga nila matawagan ni for an interview or finding other ways to earn money. Okay. Ayan, si Kuya Puto. Hi, Kuya Puto. Sabi niya, merong katotohanan yan. Bunso namin hindi makahanap ng trabaho, dumiskarte. At nagbebenta ng kakanin sa high school niya. Cookies and cakes. Always sold out. Pati daw siya naging delivery boy na ng kanyang bunso. Good job! Hi, Ate Mia. Diba? CMV. Again, guys, sa Spot Pinoy channel po natin to, Hirap mga bata. At the same time, hirap din daw ang mga TFW to find new employer because of refusals of Lamia. Nakakasad. Ayan. And then, si Vetsay ulit, sabi niya, oo nga, anak ko, till this time, hindi pa rin makahanap ng work. Meron po, casual lang. I think the game is who you know, not what you know. Okay. Next, last na ito, si 30. Good morning, Swat Pino. Sabi niya, sa ngayon, mahirap talagang humanap ng trabaho. Nagkakat pa nga ng oras or day sa trabaho. Side hustle is the key at diskarte sa ngayon. Oo, alam mo talagang every so often, I must say, I still continue to read about layoffs happening. Even involving the big trusted companies, brands here in Canada. Anyway, that is it. Share with me your thoughts. Okay, isipin nyo, ang dami pa ring mga taga dito, nahihirapan makahanap ng trabaho, pero at the same time, there are areas naman po kung saan nagbubukas muli for low-wage jobs for foreign workers. Okay, I'll end this episode here, guys. I'll see you guys in the next one. Bye!